Itong sa mga CPP, NPA, kaya nila gustong gawin yan, that's retaliation. Dahil kinalbo ng mga Duterte ang puwersa ng CPP, NPA. Lalo na ito si Sara, hindi talaga siya napakiusapan sa pakibato. Tama. Mabuti pa nga si Digong daw, sabi nila, Joey, no, Sas, mabuti pa nga daw si Digong napapakiusapan ng mga left, no? Pero ito si Itay talagang wala talaga, no compromise. Kaya nag-zero tolerance ang si Inday. Kasi, sabi sa amin ni Digong, itong mga NPA, meron silang tinegi na nag-alaga kay Sara nung bata hanggang lumaki. Tapos, sabi daw ni Sara, gusto ko makita. Ayaw ni Digong, wag na, ganyan. Gusto ko. Pumunta siya. Nakita ni Sara kung anong ginawa. And from that moment, Sara made her choice. Ubusin niyang mga yan. We had one barangay captain na ang buong barangay NPA, pati ang barangay captain NPA. Doon sa Paquibato District. Of course, dahil NPA siya, hindi siya mutuog yun kay Inday Sara. So, there is no, sa akin, sinabi ko sa team, there's no talking to a person na dili na gusto makig-istorya, dili na abli ang iyahang panghuna-huna, dili na siya open to new ideas. And then, on that part, I let the military do their thing. And this barangay captain called the President of the Republic of the Philippines. And he said, they call him Mayor, si Kapitan Koani, kay numdum ka na ko, di ba amigo manta dinhi? Ako sa barangay ko, nakabisita ka dinhi sa amua. Na. Gina-parade ni Inday Sara ang ako ang balay. Di nami kagawas sa balay, kay napuno nami og bala. Kada mo gawas mi, na ay bala nga mulupad. And so, the President asked someone to call me. And then I said, kung gusto niya mag-mayor ulit ng Davao City, I'd gladly give this position to him para siya ang mag-decide kung anong gagawin dyan